Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay tumayo para sa panalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng langit at lupa, ngayong pong umaga, kami po ay nagpapasalamat. Muli po kami ay iyong pinagkatipon-tipon o Diyos, upang ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, O Lord. Ngayong pong umaga, O Lord, inilalapit po namin sa inyo ang aming lahat ng aming gagawin, O Lord. Ikaw po ang maging sentro ng aming mga pagsamba at lahat po ng awitin na aming gagawin, O Lord. Ito po ay aming iniaalay sa iyo. Sana po gamitin mo po ang lahat ng aming mga katawan, ang lahat ng aming karunungan, O Lord, na nanggagaling sa iyo. Ang lahat po ng instrumento, kakanta at tatayo dito sa harapan, O Lord. Ikaw po ang siyang mapapurihan, maitaas namin, O Lord. Madala namin po ang pinakamataas na papuri, pasalamat na nararapat lamang sa iyo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, sapagkat muli po kami po ay magpapalakas muli sa iyong mga salita. At ang pastor po na gagamitin mo, O Lord, sana po ay bigyan mo po ng karunungan upang madala niya yung mga salita na galing sa iyo at maging kalakasan namin ito, O Lord, upang sa aming araw-araw na pamumuhay, O Diyos, magamit po namin, maging malakas kami, at ikaw po ang lagi naming alalahanin, O Lord, dahil sa iyong mga salita, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mong paggabay sa amin sa araw-araw, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, dahil palagi kang nariyan para sa amin, O Lord. Walang iba na kaming sasambahin kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po sa araw-araw na pamumuhay na ikaw ang palaging nasa isip namin, O Lord. Turuan mo po kaming maging tapat palagi, O Lord. At palaging palakasin mo po ang aming espiritu upang hindi po kami humiwalay sa iyong mga salita, O Lord. Maraming salamat. Ngayon po, kami po ay kakanta, sasayaw. Igagalaw po namin ang aming buong katawan, ang aming buong kaluluwa, ang aming buong kalakasan upang ikaw ay masamba, O Lord. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin na may pasalamat sa tanging pangalan na yung bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Bigay po natin ang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Are you ready to worship? Nangangamba sa kawalan ko, kapala mo'y lagi natatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitina sa pagsubok.
na, ika'y sapat na. Wala nang manahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Aking pa. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man magkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, church, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Ano man maging panahon, ano man pagkataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord God. Ikaw at ikaw pa rin. Sasambahin namin ng Lord. Ikaw ay sapat na at higit pa. Come on, church. Let us continue to worship the Lord. Let us remember that we are in the presence of the Holy Spirit.
Papuri ko hanggang sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magsakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpapakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpapakailanman. Mananatili sa'yo, hiling sasambahin na sana kong liling. Mananatili sa'yo, hiling masumpungan ka sana kong liling. Mananatili sa'yo, hiling sasambahin ka sana kong liling. Mananatili sa'yo, hiling masumpungan ka sana kong We worship you, Lord God. We lift you up, we praise you, Lord. You're the name above all names. You're the King of all kings, O Lord God. You're the Alpha and Omega, Lord. Without you, Lord God, we are nothing. You're the provider, Lord God. You give everything to us, Lord. Maraming salamat po sa lahat. Mga blessings na bigay niyo, Lord God. Sa pag-provide niyo sa amin sa pang-araw-araw, Lord. Thank you, Lord God. We lift your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hello Church, good morning po sa bawat isa sa ating lahat at papurit pasasalamat po sa Panginoon sa umagang ito. At as part of our ministry sa Kingdom ng Panginoon, dadako na po tayo ngayon sa ating tithes and offering. Bago po ang lahat, let me encourage you with God's Word sa Mark 12, verse 42 to 44. And it says here, "And the poor widow came and put in 2 small copper coins, which make a penny. And he called his disciples and said to them, 'Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on.'
So dito po sa verse na to, ay story po ng poor widow. It shows that God values the heart of the giver more than the amount of the money. So the woman gave out of poverty. So kahit walang-wala na po yung widow na ito, ay binigay pa rin po niya kung anong nararapat sa Panginoon. God is looking at our hearts, our willingness to obey and trust Him in everything. Kasama na po ang mga finances natin dito. Ang pagbibigay po ng ating ikapu or our tithes and offerings ay pagpapakita lamang ng gratefulness natin, pagpapasalamat natin sa Panginoon sa mga biyayang binibigay niya. Unang-una po sa lahat, ang Panginoon po, siya po ang unang nagbigay sa atin ng ating mga pangangailangan. At kaya nararapat lamang po na ibalik natin at ibigay natin sa Panginoon ang pagpapapuri sa Kanya sa pamamagitan ng ating tithes and offerings. Hindi po tayo magbibigay ng ating tithes dahil gusto nating i-multiply ito ni Lord. Kasi sure naman po, i-bless tayo ni Lord sa iba't ibang paraan. Kasama na po dito ang ating kalakasan, ang mga resources na kailangan po natin sa araw-araw. Ibibigay po yan ni Lord, sure po yan. Pero ang pagbibigay po natin ng ating tithes and offerings, it is for our obedience and faithfulness and gratefulness sa Panginoon. So, as we go and give our tithes and offerings, let us obey and trust God with everything that He will do for us. Sa darating pong linggong ito, i-bless po natin ang Panginoon by trusting Him and obeying Him sa mga kailangan po nating gawin or kung ano pong sinabi ng Panginoon ating gagawin. So let us pray before we give our tithes and offerings. Heavenly Father, we give you our glory and honor to your name, Panginoon. Sa pagbibigay po namin ng aming tithes and offerings, Panginoon, ito po ay pinapakita po namin na aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, ang pag-obey namin, Panginoon. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat kami sa mga biyayang binagkakalob niyo po sa amin, Panginoon, at sa mga biyayang ibibigay niyo pa po sa amin. As we give our tithes and offering, Panginoon, please give us a heart of a cheerful heart with gratefulness, Panginoon, that we trust you with our finances and with everything that we have and value, Panginoon. And Lord, as we go on our week, kung may mga kapatid po tayong may mga struggles sa finances, kayo po ang kumatag po sa kanilang pangangailangan, Panginoon. We believe that you are a great provider and hindi po kayo magkukulang because you are already enough for us. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Morning, church. Just a few announcements before we listen to the Word of God. Welcome lang po natin yung visitors po natin. Si Mary Grace Serwala. Nasaan po siya? Ngayon, welcome, Mary Grace. And wina-welcome ko din po yung aking family from Isabela. Welcome sa CCLCC. Sige, dumako din po tayo sa ating question number 46 sa ating New City Catechism. Bago po natin sila ipag-pray. Question number 46, ano ang hapunan ng Panginoon? Ipinag-uutos ito ni Kristo sa lahat ng Kristiyano na kumain ng tinapay sa kanyang hapag at uminom sa kanyang kopa nang may pasasalamat na inaalala siya at ang kanyang kamatayan para sa atin.
Ang hapunan ng Panginoon ay pagdiriwang ng presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan at dinadala tayo nito sa ating pakikisama sa Diyos at sa isa't isa at binubusog at pinalalakas ang ating mga kaluluwa. Sumisimbolo rin ito ng ating pananabik na muli tayong makakasalong kumain at uminom ni Kristo sa kaharian ng Kanyang Ama. Salamat po sa Panginoon. Now, can I just invite yung ating mga visitors? Can we pray for you? Sige, pwede ba tayong tumayo? Yung aking, si Mary Grace, yung aking pong family. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa ating pong mga visitors. Father God, we thank you, Panginoon, that in everything you have a good plan for each and every one of us. Salamat po. Ine-entrust lang namin, Panginoon, ang aming pong mga bisita, Mary Grace, even in my family, O God. Entrust namin sila sa inyo into your mighty hands, O God. Hayaan mo, O God, na sa inyong mga kamay na nagpaplano po ng lahat, ay mas lalo silang ma-lead into your plan. Mas lalo silang ma-lead, O God, into your very will, O God. At dalangin din po namin sa kabuuan, Panginoon, that this will not be the end, O God, but this is the start of a new life with you, Panginoon, sa kanila. Lord, dalangin po namin that in every situation, O God, magpakilala kayo sa buhay po nila. Hayaan mo mapagbuksan sila ng pagkakataon, Panginoon, ng mas malalim, Lord, na ugnayan sa inyo. And I pray that in everything, O God, ay ma-recognize kanila, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, ay mayroong pagtatagumpay sa kanilang mga ginagawa. Pagtatagumpay hindi lamang po in financial aspects, O God, but pagtatagumpay in spiritual life, Father. Dalangin ko, Panginoong Jesus, na ang pabor po ninyo ang siyang magdala sa kanila. Sa bawat gagawin po nila, may your favor lead them, Lord Jesus. Salamat po ng marami. And also, O God, I release, Lord, your blessing upon them. Lord, even the health, O God, na pilinan nyo para sa inyong mga anak, nire-release ko sa kanila, Father. In the name of Jesus Christ, I declare health upon health over you. At Panginoon, O Diyos, minsan pa, I am just praying and welcoming you, acknowledging you in their lives, O God. Naglumikha po kayo ng magagandang testimony sa kanilang buhay upang ang mga labi po nila, O Diyos, ay mapuno ng pasasalamat at sasabihin po nila ay ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanilang buhay. Purihin ka, Panginoong Jesus. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Now prepare ourselves as we listen to God's word to be delivered by Pastor Eric. Purihin po ang Panginoon. Good morning po. Yan, God is good, God is great. So, okay lang po na naka-face mask po ako. Okay. Kasi hindi pa po ako 100% okay. Tinamaan din po tayo ng nakaraan. Sabi nga po ni Sister Chris, ba't hindi ka pa magpapalit? Sabi. Inisip ko, alanganing oras na ho, panahon, tsaka ayaw ko pong pagpaliban ng mensaheng ito sapagkat napaka-importante po at napapanahon, sabi ko nga kay Brother Bob, no? Kaya talagang kaaway. Ilang araw lamang ho, imbes na gumaan, umayo sa pakiramdam ko, sumasakit, bumibigat ang pakiramdam ko ho. Pero talagang panalangin po ay powerful. Lord, sabi ko, tulungan mo ko, hindi ko ito kaya. Talagang sarili ko masakit talaga. Kaya gusto ko lang nakahiga. Salamat sa ating Panginoon, napakabuti po niya. Sabi ko, Lord, sa linggo, kailan may hayag ko ito kako. At salamat po sa ating Panginoon, ito, kumbaga, 20% na lamang ho. Okay na ho tayo. Okay na ho ang ating pakiramdam. Yan. So, napakabuti ng ating Panginoon. Marahil po ay lahat naman po tayo nagfe-Facebook, di ho ba? Alam na ho naman natin kung ano nag-trending sa nakaraang linggo. No? So, mayroon lang po tayong nais na itama, no? Maituwid. Sapagkat napansin ho natin,
Kumbaga kung sa mga unbeliever, maunawaan pa po natin eh. Kaya lang, may nakita din ho tayo na mga Kristiyano, nakisunod din ho. Kaya yan ho ang nais ko pong marinig ho natin sa umaga pong ito. At kagabi nga po talagang, akala ko ito pong ginawa ho nating PowerPoint, nabura. Ano? Nahawakan ko po kasi, may nahawakan akong keypad dito, tapos biglang nawala. Kinalka ng kinalka. Salamat sa ating Panginoon, ayun lumitaw. So nawa po ito ay magsilbing paalala ho, lalo na sa ating mga mananampalataya. Minsan ho nakakalimot ho tayo. Dahil minsan sa impluensya na rin ho ng social media, na napapatianod ho tayo. Minsan sa mga uso, di natin napapansin, kumbaga, napapahakbang na rin ho tayo. Kaya kailangan ho ay maging maingat din ho tayo bilang mananampalataya sa bahagi pong ito. Sapagkat ito ay masasabi ko pong napakaselan ho. Sapagkat kung sa tao lamang ho, pwede ho natin mapalampas eh. Pero po ito ay nakaukol sa Diyos natin. At bago ho natin basahin ang ating talata, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos aming Ama, salamat po. Dakila ka, mabuti. Salamat sa umaga po ito, Panginoon, na kami dinako mo po sa lugar na ito pang mapakinggan po nga namin ang iyong salita. Dalangin ko po ng mensaheng hatid po ng iyong mga salita ay yun nga po ay magsilbing maitama po yung dapat na maitama po sa aming nagawa na hindi namin napansin na mali pala. Maging maliwanag ho ito sa amin at naway magsilbing paalala ho o Diyos sa mga darating pa panahon sa aming buhay. At ikaw lamang po ang siyang tangi naming pinapupurihan, pinaparangalan at dinadakila sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan. Maliwanag ho ba yung kahit naka-face mask po ako, maliwanag ho ba ang dating? Ayan, salamat po sa ating Panginoon. Yan. So tignan ho natin sa Exodus chapter 3, sa lumang tipan po tayo. So kung kayo po mayroon ba ng nakasulatan, mapa-cellphone, nasa cellphone man ho yan, o nasa papel, sundan po natin itong pagkukunan ho natin ng talata na ating pag-aaralan. Chapter 3, verse 1 hanggang 10, then jump po tayo sa chapter 32, verse 1 hanggang 10 din ho. Samantala mula nang tumira si Moses sa Madian, siya na ang nag-alaga sa kawan ng kanyang biyenan niyang si Jethro. Minsay itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tingnan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moses, tinawag niya o siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses. Ano po yon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lalapit, hubarin mo ang sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moses sa kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan
na mga Hepsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupang mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Haveo at Jebuseo. Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa ng kanilang mga Hepsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. So jump po tayo doon sa chapter 32, verse 1 hanggang 10 din po. Yeah. Verse 1, na magtagal si Moses sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moses na yan, na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron, ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya sa isang hulmaan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto. Naroon at nagpakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulan ang isang malaking bansa. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ho ng kanyang salita. Marami ho sa atin, alam na ho natin ang kwentong ito. Subalit, meron ho tayong dapat na makita at marinig na maitama po. At ang pinagmulan ho, itong mga binasa ho natin, ay yung lahi po ni Jacobo, ni Israel, ay napunta po sila sa Egypt. At kung paano, ay dahil nga noong ang kanilang kapatid na si Jose, ay kanilang ibinenta hanggang sa makarating po sa Egypt. At doon ay nakulong dahil sa pagbintang na siya ay isang rapist. At dahil po doon, mula sa bilangguan, nakapagpaliwanag ng panaginip at yung nagkatotoo, at nung lumabas yung dalawang kasama yung bilanggo, yung isa pinatay at yung isa nabalik sa trabaho niya. At doon na ikwento, nung managinip ang Faraon, na ikwento ng isang kasama niyang bilanggo tungkol kay Jose. At dahil po doon, pinatawag, pinaliwanag, at doon, nagustuhan po ng Faraon yung paliwanag ni Joseph sa panaginip ho niya. At ang suggestion ni Joseph na humanap ng isang tao na mamamahala sa panahon ng tagutom na ito. Bakit pa tayo hahanap? At sabi ng iba, narito na ang ginagabayan ng Diyos.
Kaya si Jose po ay naging tagapamahala ng Ehipto. At patuloy pong lumaganap ang tagutom, naapektuhan ng pamilya niya, at nabalitaan nila maraming pagkain sa Egypt. At pumunta po, sa madaling salita, pumunta po sila doon. So hindi na ho natin ikikwento yung kabuuan. Napunta po sila doon dahil may pagkain doon. Then, doon nila nakilala o nagpakilala si Joseph na kapatid nila. So lumipas po ang panahon na yung mga lahi po, naunang lahi po ni Jacob, si Jose at ang kanyang mga kapatid at yung kanilang mga lahi po ay namatay na. Subalit, ngunit, mabilis pa rin ho ang pagdami ng mga Israelita. Kaya't sila ay naging makapangyarihan at nalaganapan yung buong lupain ng Ehipto. At dahil po doon, and before po yun, lumipas po yung panahon, wala na ho yung mga sina Joseph. Nagkaroon po ng bagong hari ang Ehipto. Yung mabait na Faraon sa panahon po ni Joseph ay wala na rin. So nagkaroon na palitan ng bagong Faraon. At ito pong bagong Faraon ng Egypt ay wala po siyang nalalaman patungkol kay Joseph. Kaya nag-alala po ang mga taga-Ehipto dahil sa patuloy na pagdami at paglakas ng mga Israelita. Kaya gumawa po sila ng paraan upang mapigilan ho ang kanilang pagdami. Kaya naglagay po sila ng mga mababagsik na mga kapataso at tagapamahala, no? Upang mapigilan nga ho. Upang sila pahirapan. Sikilin, ika nga. Yan. Pinabigat ho nila ang kanilang trabaho, tinanggalan ng pagkain at kagamitan. Ngunit habang sila po ay sinisikil, patuloy naman po sila dumarami at lumalaganap. At dahil po doon, kinapuutan po sila at kinatakutan ng mga Ehipto. Kasi parang parami sila yung mga Ehipto. Konti lang. So lalo pa rin po sila pinahirapan sa paggawa ho ng tisa, no? At sa ibang mga gawaing mabibigat. So hindi na ho sila binibigyan ng mga dayami upang gawing tisa. Dati ho binibigyan sila ng mga materyales. Dahil nga ho sinisikil sila, tinanggalan sila. At sila na rin ho ang maghahanap ng dayami na gagamitin ho nila sa paggawa ng tisa. At dahil po doon, nakadama ho ng hirap ang mga Israelita ho. Hindi na nila makaya ang pagpapahirap ho, paninikil ng mga Ehipto. At dahil po doon, sila po ay dumaing sa ating Diyos. So tandaan po natin nanalangin at dumaing po sila sa Diyos sa ganung kahirap nilang kalagayan. Hindi po lingid sa atin ang nakaraang buwan ang nangyari ho sa mga kababayan natin sa bandang Bisaya, no? Sa Cebu, una yung lindol. Pagkatapos noon, ilang linggo lang ho, yung malaking baha po na rumagasa sa kanila na hindi ho nila inaasahan na ganun ang mangyayari at makikita ho natin sa social media. Talagang kaawa-awa ho ang mga kababayan natin doon. Narinig ko nga ho yung isang bata, yung boss niya, bagamat di ko maintindihan yung kanyang pagsasalita sa Bisaya. Andon po yung takot ho niya. Nasa itaas po sila ng bubong. So ganun ho ang nangyari sa kanila. Hindi ho natin sila
inuhusgahan, bagkus kinaawaan ho natin sila. At alam naman ho natin ang Cebu, kung sino ho ang kanilang itinataas ho dyan at lagi pinagpipiesta. Ano? Nais po natin na maitama ho ito na matagal na ang panahon na hindi itinuturo o tinatago na siyang nagiging sanhi ng mga ganyang sakuna. At salamat sa ating Panginoon, nawa po ito ay may katotohanan. No? Isa ho ngayon na itinatama ng mga pinuno ho ng simbahang Katoliko sa Roma, yung Papa po ngayon na si Pope Leo ay nagdeklara ho siya na ang Panginoon Jesus tanging siya lamang ang tagapamagitan o tagapagligtas. At inaalis ho nila na si Maria ay maging co-redeemer ng ating Panginoon Jesucristo. Nawa po ay totoo po yun at patuloy na pag-pray po natin na patuloy na maliwanagan ho sila. No? At ipahayag po ang katotohanan sa kanilang mga nasasakupan ng mga miyembro. Marahil yung iba po ay naisip nila, natural lang na yan. Taon-taon naman nangyayari, may lindol, may baha. Opo, nangyayari ho yan. Pero alam ho ninyo, ang lindol ho, o anumang mga sakuna, yan ho ay nagpapakita ho ng galit ng Diyos. Dahil kapag nakikita ho niya ang isang bansa, ang isang lugar, ay sadyang nalalayo na sa Kanya. Kung matatandaan ho natin, sa lumang tipan, kapag ang kanyang bayan ay lumayo sa Kanya, kapag sila po ay lumalayo sa Kanya, bumabaling po sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. At dahil po doon, dahil ang Diyos po ay nasusuklam, namumuhi sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao mula sa mga bato, kahoy, marmol, etc., ang ginagawa ho ng Diyos, yung mga kaaway ng kanyang bayan, ay ginagamit ho niya upang pahirapan, ituwid itong kanyang bayan, na sa ganon, mapag-isip-isip nila na mali ang kanilang pagtalikod nila sa Diyos at pagbaling nila sa mga Diyos-Diyosan na ito. At kapag napagtanto ho nila at sila naman ay bumabalik sa Diyos, yung pong mga kaaway ho nila na nagpahirap sa kanila, pinapahirapan naman ho sila ng Diyos. So sa Job chapter 9 verse 5 hanggang 6 ho, mababasa ho natin doon na walang sabi-sabing inuuga iyang bundok sa tindi ng kanyang galit. Ito ay kanyang dinudurog. Itong sangkalupa ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. So bagamat sinasabi ho na marami na natural lang yun, taon-taon nangyayari, nagpapahayag pa rin po ng galit ng Diyos. Psalm 18:7, ang sangkalupa ay nauuga, nayanig. Mga patibay ng bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. After po noon, yung Taal, nagalburuto rin, at yung doon sa Negros, yung, nakalimutan ang pangalan, yung bulkan po doon. Kanlaon yun, ganun din ho, nagalburuto din. So may nais na ipahiwatig po ang ating Panginoong Diyos. Kaya ho, ipinapahayag ho natin ito. Ang malungkot lang ho kasi minsan, kapag sinasabi natin ng katotohanan, ang reaction ho ng iba na makababayan natin na hindi matanggap yung katotohanan dahil nga sa pinatigas ang kanilang puso ng mga nakamulatan ho nila at nakagisnan, akala nila, totoo yun. Dahil yun ang kanilang nakamulatan, ang reaction ho agad nila, respetuhin nila ang paniniwala ng iba. Hindi na ho po pwede yun. Kailanman ho,
Sa banal na kasulatan, wala ho tayong mababasa na ang Diyos ay rumespeto sa mali na taliwas sa kanyang kalooban. Yun ho ang reaksyon ho nila. At ikaw pa ang palilitawin nila na masama. No? So ganun pa man ho, bilang mga mananampalataya ho, mga Kristiyano, na nakaalam na ho ng katotohanan, sabi ho ng banal na kasulatan ng Diyos kay Ezekiel, anak ng tao, sabi niya, kapag sinabi ko sa masama na mamamatay siya sa kanyang kasamaan at hindi mo sinabi sa kanya, hahanapin ko kanyang dugo sa iyo. Subalit, kapag sinabi mo sa kabila na sinabi mo, pinalahanan mo siya at hindi nakinig, wala ka ng pananagutan. Kasalanan na niya ho yun. Kaya ang pagkahayag ho natin ng katotohanan, hindi po ito paghuhusga sa kanila o sa inyong mga kababayan ho natin. Napakahirap po kasi. Kasi ang Panginoon na po nating Diyos ay napakarami ho na mapaalala, babala sa kanyang mga salita. Subalit ang malungkot nga ho, hindi itinuturo ng mga ibang mga samahang pangrelihiyon. Kaya tayo po, na nais na magturo sa kanila, ay nami-misinterpret po nila tayo minsan. Kaya ito ang nakalulungkot. May ipinahayag po ang ating ang Panginoong Diyos doon sa Proverbs chapter 1, verse 23 hanggang 33. Ito po ay kapag tayo po ay tumawag o ang tao ay tumawag sa kanya, sabi dito, ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking saway sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin pati aking mga kaway. Di walang bahala ninyo ang aking mga payo. Ito nga po, pag pinapahayag natin sila, sabi natin katotohanan, di nila pansin. Mas pansin nila yaong kanilang mga namanang turo na pinaniniwalaan. Ayaw ninyong bigyan pansin ang paggunita ko sa inyo. Dahil dito, kayo aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Pero mo, no? Ni walang bahala, hindi pinansin eh. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at dalamhati, pag itingan, sa araw na iyon ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Kahit tumawag ng tao, hindi na ho sila pakikinggan ng Diyos. Kasi nung una pa lang, nagpaalala na ang ating Panginoon, nagbabala na, hindi nila pinansin, ni walang bahala, eto, dumating nga, nagkatotoo. O ngayon, naalala ko tuloy, tignan ho ninyo yung panahon ni Noah. Diba? Bakit ho pinagawa ng Diyos si Noah ng malaking daong? Kasi palulubugin ng Diyos ang mundo. O, habang ginagawa po ni Noah yung daong, ang sabi, nangangaral ho si Noah tungkol sa matuwid na pamumuhay sa mga tao. Sa halip na pakinggan si Noah, binaliwala ho nila yung pangangaral ho si Noah. Yan o, nung una, hindi pa tapos yung nagbibigay na ng babala ang ating Panginoon. Nangangaral si Noah, di pansin. At ito na, nung matapos na yung daong, ito, unti-unti nang nakikita nila. Tumataas ang tubig, natakot na sila na bahala. Tawag sila na tawag, kumakatok, wala. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagsara ng pintuan ho ng daong, hindi si Noah. At anumang sarhan ng Diyos, ang sabi ho sa Revelation,
walang maaring magbukas. At anumang buksan niya, walang maaring magsara. Wala, huli na ang lahat po eh. Nung una, binigyan na sila ng babala ng Diyos, hindi pinansin, ang sabi ho sa binasa natin sa Proverbs. Eto, nakita nila. Ngayon, marahil, nabasa natin, no? Halos lahat, Lord, help us. Lord, help us. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tama na, Panginoon. Yun ho ang sigaw ng marami. Manakaraan pong nangyaring delubyo ho. Kailangan ho, di na ho pwede pigilan nyo. Yun ho ang batas ng ating Panginoon. So sa ating pong mga binasang mga talata, papasin natin mula sa verse 7 hanggang 9 ng chapter 3, makita ho natin dito yung paghihirap ng bayan ng Diyos. Ang sabi ho doon, nakikita ng Diyos na pinahihirapan ang kanyang bayan. Lahat po ng nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng langit, nakikita ho yan ng ating Diyos. Pangalawa, alam ng Diyos ang hirap ng kanyang bayan. So hindi lang ho niya nakikita, alam din ho niya. Then, alam ng Diyos ang pangaping ginagawa sa kanyang bayan. So alam din ng Diyos kung paano sila inaapi, pinagmamalupitan, sinisikil. At narinig ng Diyos ang kanilang daing. Parang tayo po mga tao, pag hirap na hirap ang ating nararamdaman, tulad naman nangyayari ho ngayon, no? Nawa po, yung nangyari ho sa bandang Bisaya, magsilbi pong paalala at babala sa atin. At ito nga, pagkatapos noon, ito, sa weather forecast ho, yung nakalipas na bagyo, si Juan, di ho ba, ang lakas ho, na binabalita, pinapakita ho sa social media. At hindi ho natin maitatanggi, kahit tayo po mga Kristiyano ay nakadama ng takot, ng pangamba, pag-alala, dahil iniisip natin na baka yung nangyari po sa bandang Bisaya ay baka mangyari din ho sa atin dahil sa lakas nito, bagyong Juan. Pinakita ko kung saan dadaan. Tatamaan po tayong Central Luzon, taga dito. Northern Luzon, tatabaan po. So pangalawa, so narinig ng Diyos ang kanilang daing, so kumilos ang Diyos po. At dito makita ho natin sa verse 8, makita natin dito ang gagawin pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Na upang sila po ay ialis sa Egypt, na kung saan sila ay pinapahirapan, na upang ihatid sila sa lupang pangako, na mayaman, malawak, sagana sa lahat ng bagay. Sa ibang salin ho, milk and honey. Wala na silang hanapin pa. Pag nangailangan sila, kuha na lang sila. At pangatlo, sa pamagitan po na pagkatawag kay Moses, upang siya ang manguna sa bayan niya na ialis sila sa Egypt, si Moses pa po dito tumatanggi, umaayaw. Lord, iba na lang. Di ako marunong magsalita. Bulol ako sabi niya. Sino ba gumawa ng bibig, dila ng tao? Sabi ng Diyos. Siya pa rin ho ang sinugo ng Diyos. So, sa madaling salita ho, ilang beses ho, napabalik-balik sina Moses kay Pharaoh upang sabihin na payagan na silang umalis sa Egypt upang sumamba at maghandog sa Diyos. Urong-sulong ho si Pharaoh. Pag umayaw, salot number 1.
Ito. Panalangin mo kami na alisin ito, sabi ng Faraon. Nanalangin naman si Moses, nawala. Nagbago na naman ang isip. Ganun ho lagi, urong-sulong. Hanggang sa dumating ika-10 salot. Moses, magpatay kayo ng hayop. Yung dugo, ipahid ninyo sa hamba. Dahil dadaan ang anghel na mamumuksa, ang makita niyang walang pahid na dugo, patay silang lahat. Panganay, hayop, tao. At ganun nga nangyari. At doon, wala nang magawa ang Faraon at ang mga Hitsyo. Itinaboy na ho sila, pinayagan. At nung sila po ay nasa paglalakbay na, hinahabol ho sila, nagbago pa rin. Talagang matigas ang puso ni Faraon. Hinahabol pa rin sila, wala na tayong mautusan magtrabaho. Pabalikin natin sila, sabi. Sa ito. Nahintakutan naman ho ang mga Israelita dahil nila yung yabag ng mga kabayo at mga chariot, karwahe. Nahintakutan na naman. Si Moses nanalangin naman sa Diyos. Hinati ng Diyos yung dagat. Nakatawid ho sila, papunta sa ilang, at nung tangkain ng mga Egypt na sila ang tumawid sa pagkalang makakatwid ho sila, pinabalik ng Diyos ang tubig. Tama ang sabi ng Diyos, hindi na ninyo muling makikita mga Hitsyo yan. Yun, hindi na nga nila nakita, nalunod eh. No? So, nung sila ay papunta na sa lupang pangako, sa kanilang paglalakbay, nasa ilang na sila, si Moses nakipag-usap sa Diyos sa bundok. Natagalan ho siya doon, nainip sa baba ang mga salita, eto na ho ang nangyari. Hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Moses na yan. Itong mahirap, no? Umalis lang sandali si Moses. Ginawa na nila ang gusto nila. Aaron, gawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Sabi ng mga salita. Si Aaron, hindi niya kaya yung mga salita eh. Ang ginawa niya, sumunod ho siya. Ipunin niyo ang mga hikaw, ginto ng inyong mga anak, mga asawa. Sa madaling salita, sabi ho doon, so gumawa ho sila ng isang rebulto, ng isang guyang ginto. So humingi ho sila na mangunguna sa kanila. At nung mahulma na po at mabuo na yung rebulto ng guyang ginto, nung piniprepeho natin to, napahinto ho ako dito eh. Doon na mapigilan niya yung mabagbag yung kalooban ko ho. Dahil naramdaman ko ho yung panibugho ng Diyos dito. Kaya sabi ko, nag-aalala ako baka pag hindi napigilan ng Diyos sa panibugho niya, yung galit ng Diyos ay hindi po makayanan ng tao. So sabi ho, nagdeklara ang mga salita, sabi nila, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto. Balikan ho natin sandali. Nung sila ay nahihirapan, dumaing po sila. Kanino sila dumaing? Sa Diyos. Yung Diyos na tunay, Diyos ni Moses, yung Diyos nilang talaga sinasamba ni Abraham, Isaac at Jacob. At ang Diyos na yon ang duminig sa kanila, ang nakakita, nakaalam sa kanilang sitwasyon. At ang Diyos po ni Abraham, Isaac at Jacob, ang nag-alis sa kanila sa Egypt, papunta doon sa lupang pangako. Kanya lamang po ang malungkot at masakit na katotohanan. Ito ho, nagpagawa sila ng Diyos at ito ang sinabi ho nga nila. Yun daw ginawa nilang rebultong guyang ginto, yun daw ang Diyos na kanilang dinalanginan noon na nag-alis sa kanila sa Egypt. Ba napakasakit ito noon? Yung guyang ginto ang kanilang pinasalamatan, pinarangalan, na ang sabi ho doon, gumawa pa si Aaron ng altar, ipinagpista nila ito, naghandog ng mga hayop at sinunog
nagkainan ho sila at nag-inuman at nagdiwang ho talaga. Talagang nagsaya ho sila. Talagang ipinagbunyi yung Diyos na gawa ng kamay ng tao. At letter C, nakita ng Diyos. Kung paano nakita ng Diyos ang kanilang paghihirap noon, nakita rin ng Diyos kung paano sila nagpakasama. Verse 7 and hanggang 10. No, sabi niya ng Diyos kay Moses, Moses, bumaba ka dali. Tinalikdan nila ang aking mga utos. Gumawa sila ng guyang ginto, sinamba nila at hinandugan. At ang sabi nila, yun daw ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypto. Kita ho ninyo, no? Masakit yun para sa Diyos. Nung dumaing sila, sinakluluhan sila ng Diyos, tinulungan. Pagkatapos ito, iba ang kanilang pinasalamatan. Kaya dahil po doon, binalak ho ng Diyos na lupigin. Burahin sila sa lupa na magitan lang ho si Moses. Huwag, Lord, sabi niya. Ang Diyos dahil nalulugod ho siya sa kanyang likod na si Moses, pinakinggan ho niya. Kaya ho, bagamat marami pa rin ho sa ating bayan na bagamat naturingang Christian nation ho ang ating bansa, pero ang totoo, hindi ho. Maraming mga Kristiyano, kaya tayo ho na mga Moses, bagamat yung mga ibang mga kababayan ho natin, ay ganun pa rin ang ginagawa ho at paniniwala nila, wag ho pa rin tayong huminto na mamagitan sa panalangin, na para yung galit ng Diyos na dapat ay ibuhos niya dahil sa panibugho niya, ay hindi ho niya maituloy. Kaya yun ho ang dahilan kung bakit talagang sa tulong ho ng ating Panginoon ay talagang ginusto ho nating ipahayag sa araw na ito. Bagamat medyo hindi ho okay ang ating pakiramdam, pero salamat sa ating Panginoon po. Kasi para ko nakikita, itong nangyari po sa lumang tipan, na baka ho mangyari din sa ating kapanahunan. Ang sabi ho ng isang kanta, ito ay bahagi po ng isang kanta lang. Ewan ko, marahil dito pa, hindi ito alam eh. Kasi lagi ko po ito pinapatugtog noong sa radio station eh. Pero pwede ho, sa YouTube, mayroon andun po ito eh. Ang sabi po doon sa bahagi ng kanta, ang bayan na aking sinilangan sa ngayon ay may karamdaman. Ang kabulukan at sakit ng lipunan, tila walang kagamutan. Bawat tao gusto'y pagbabago. Bayan ko ay matay imulat mo, pag-asa mo ay tanging si Kristo. Wala nang lunas pa ang karamdaman mo. Wala maliban kay Kristo. Ito. So ang panalangin ng bayan ay pinakinggan. Ang sabi ho doon, ba't ang pinuri Diyos-Diyosan? Ganyan din ang nangyari noon. Gintong bakay ginawa nilang poon. Ang kabayaran ay sumpa ng Panginoon. Dapat bang maulit ngayon? Sabi ho ng kantang yaon. Bayan ko'y matay imulat mo. Yan ho ang kinatatakot ho natin kasi iba ho magalit ang ating Panginoong Diyos. Alam naman ho natin nag-trending nung humupa na ang bagyo. Alam ko lahat tayo dito ay nanalangin. No? At salamat sa ating Panginoon, dininig ho niya ang panalangin. No? Pinakita, lumihis, humina si Juan. No? Ang ating bayan ay naharap sa bagyong Juan. Marami ang nanalangin. Kaya lang malungkot, nag-trending, ang pinasalamatan, sino ho? Sierra Madre. Naging Diyos-Diyosan ho tuloy. At hindi lang ho si Sierra Madre, may kasama pa siyang dalawa eh. Ginawa pa siyang nilang AI eh. No? Si Cordillera at si Caraballo ba yun? Oh.
na sila raw ang pumigil sa Bagyong Juan kaya hindi natuloy. Kaya nung tuwing makabasa po ako ng ganon, na ang pinasasalamat, hindi ho natin minamasama ang mga bundok na ito. Ano? Mabuti po ang mga bundok na yon. Kasi ang sabi ho ng banal na kasulatan, na sa Psalm 65:6 sa King James Version, ang Diyos ang naglalagay sa mga bundok sa pamamagitan ng kanyang kalakasan. So iniligay po ng Diyos ang mga bundok na yan, mayroon po silang bahaging gagampanan. Kanya lamang ho, namali ang pagtuon ng tao. Ang pinasalamatan nila, ang pinuri nila, tinataas nila, ayun ho, yung nilikha ng Diyos sa halip na ang lumikha. Romans 1:25, sabi ho doon. Sinamba nila ang nilalang sa halip na ang lumalang na dapat papurihan magpakailanman. So tinatama ho natin, nagkokomento tayo, sabi ko doon, Lucas 8, chapter 8, verse 20 to 25, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Lagi ho yun. Wala ho tayong tigil na kada scroll ho natin na ganun ang mga komento na ang bundok Sierra Madre, ang katotohanan ho niyan nung humupa ng bagyo, ipinakita ho sa ere kung gaano po ang paglapastang ginawa ng mga gahaman, sakim at ganid sa kayamanan sa mga kabundukan. At yan ang dinadahilan ho nila na paano pa tayo maipapatanggol o maisasangga ng Sierra Madre. Yun nga ho paano nga ho kung nakalbon tuluyan ang Sierra Madre o ano mang bundok, di wala na ho tayong masasandalan ang tao. Kaya makikita ho natin doon, ang Diyos lamang ho dapat natin pasalamatan. Kasi ang Diyos lagi ho andyan, hindi mawawala kahit kailan. No? Psalm 28 verse 7, ang Panginoon ang aking kalakasan at kalasag, sa Kanya tayo tumiwala. So siya pong magtatanggol, magsasanggalang sa atin, magiging kalasag ho natin saan mga bagyong dumarating sa ating buhay. Maging literal na mga bagyo. Ginagamit lang ho ng Panginoon ang Kanyang mga nilikha. Nilikha ho niyan yung may purpose ho yan Hindi naman yan lilikhahin nyo ho yan na walang dahilan Kaya lang ho, sinasalaula ng mga ibang mga kababayan natin na dapat, sabi ng Panginoon, alagaan, pamahalaan ninyong mga yan. Kaya lang ginagawa ho ng iba, yun nga ho, sinasalaula. Kaya ho ang nakikita natin, nanawa sa mga kababayan ho natin, maitama ho, tagapin ho natin yung pagtatama. Napaka-delikado ho kasi yung karangalan, yung papuri na dapat sa Diyos ay maangkin ng tao at maibigay sa kanino man. Tandaan po natin ang ating Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Sabi ho ng Isaiah, chapter 42 verse 8, hindi niya ibibigay kanino man ang kanyang karangalan. Kanya lamang po, kinukuha ito kusa ng tao at ibinibigay sa iba. Ito na, maninibog ho ang ating Panginoon. Imbes na ang Diyos ang siyang unang pasalamatan, papurihan, na ginamit ng Diyos, nilikha ng Diyos ang mga bundok na ito, ang mga puno, sabi nga ho ng isang naalala ko lang ho, isang dayuhang storm chaser. Hindi raw totoo yung paniniwala ng mga Pilipino
na ang bundok ng Sierra Madre ay kayang pigilin ang anumang malalakas na bagyo. Di raw totoo po yung paniwalang yaon. Ang totoo po ay yung pinapahina lang ho yung malakas na hangin dahil sa mga puno. No? Pero yung pigilin, hindi ho. At isa lang ho ang makapipigil ho yan, ang ating Panginoong Diyos. Kaya siya lamang ho dapat mapasalamatan, maparangalan ho natin sa buong aspeto ng ating buhay. Kahit sa maliit na bagay ho, huwag ho natin kalimutan na ang Diyos ang siyang ating parangalan. No? Sabi nga ho na banal na kasulatan, kung mayroong ibig magparangal o magmayabang, ang Diyos ang kanyang ipagmayabang. No? Hindi ang kanyang mga nilikha. Kasi anytime pwede mawala yun. Yun ang ginagawa ng mga iba. Kinakalbo nga, sinisira. Paano na? Naalala po ninyo yung si Haring Nebuchadnezzar sa aklat ng Daniel. Ito si Haring Nebuchadnezzar nagpakamataas eh. Nagpuri sa kanya sarili. Ang tanyag na itong Babylonia, sabi niya. Naangkin niya yung papuri eh. Di pa siya tapos magsalita, nangyari na sa kanya yung panaginip niya. Dinala siya sa ilang, kasama ng mga hayop, humaba ang buhok, mga kuko, kinakain ay damo. Ibig sabihin, ibinaba siya ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagmamapuri. At ganoon din po si Herodes sa Acts chapter 12. Nung siya'y magsalita, hinangaan siya ng mga tao. Diyos ang nagsasalita. Siguro pumantig yung tenga ni Herodes. Inangkin niyang karangalan, ukol sa Diyos ang sabi eh. At ang nangyari, pinitik siya ng anghel ng Panginoon. Patay, inuod, sabi. Yan ho ang napakadelikado. Na kapag iba ang naparangalan at hindi ang Diyos. At bilang pangwakas ho, conclusion ho natin, ito ay parallel ho ng Psalm 115. Tanging sa iyo lamang, O Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin, pagkat ito'y sa iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal, hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig sa sinumang tapat sa iyo. Ang kamay mo'y handa sa lahat ng oras upang tumulong sa bayan mo, purihin ang Panginoon. Nawa po'y, bago ho makalimutan, hindi naman ho lahat, lalo na ho yung mga hindi pa sumasampalataya, ay sumusubaybay po sa Facebook, sa Christ-Centered Life, City Church. Hindi napapanood po yung anumang Sunday preaching ho dito. Kung maaari ho, ay i-repost ho natin. Kapag na-i-repost ho natin, sigurado, yung mga ka-friend ho natin na sa Facebook, maaari mapapakinggan ho nila at mapapanood. Kasi hindi sila direkta makakapunta doon sa CCLCC. Kaya i-repost po natin, sigurado mababasa ho natin. So bago po tayo magwakas sa panalangin, ay pakinggan muna natin ang isang awiting ito. Taon na ang lumipas, parang dahon na nalagas,
alaala ng lumipas, tila di na magwawakas. Subalit biglang nagbago ang takbo ng buhay ko. Mula nang makilala si Kristo, pag-asa'y nabanal ako. Pira-pirasong buhay ko, mabubuo pa ito. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, buhay ko ay nagbago. Sa mga araw pang lilipas, may pagbago ng lakas. Di tulad ng taong lumilipas, buhay ko ngayon walang wakas. Pira-pirasong buhay ko, mabubuo pa ito. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, buhay ko ay nagbago. Pira-pirasong buhay ko, mabubuo pa ito. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, buhay ko ay nagbago. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, buhay ko ay nagbago. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, ang banal na mabuti, maraming salamat po sa salita mo po na wala kang asawa na nagpapaalala nagbibigay ng paalala sa amin, Panginoong Diyos, upang sa ganon ay magawa po namin yung nararapat na mabuti na nais mo po. Dalain po namin na ang mga salita mo po na naipahayag ay makaabot po sa mga mahal namin sa buhay. Maihatid po namin ito sa kanila na sa ganon, makaalam din po sila ng katotohanan. May tama, may tuwid, yung mali na nakagisnan. Salamat po, aming Panginoon, sa iyong pag-ibig. Na bagamat minsan ay nalilihis kami, doon ka't gumagabay, inaakay mo kami sa tuwid na landas. Salamat po, Panginoon. At nawa, pag narinig ho namin ang iyong mga turo at saway, wag po maging matigas ang aming puso. Wag maging matigas ang aming ulo. Upang wag ho kaming matulad sa bayan mo na nangyari po noon, na dahil sa kanilang katigasan ng ulo, naliligaw ho sila ng landas at nalalayo sa iyo at napapariwara. At nawa, yung mga pangyayari pong ito ay magsilbi po na aral, lala at babala na rin, Panginoon, upang huwag na pong maulit ang mga nangyari noon sa aming panahon. At naway wag po kami makalimot sa anumang bagay, sa lahat ng bagay o kanino paman. Ikaw lamang po ang marapat na aming papurihan at parangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ang pag-ibig ng Diyos, pagliligtas ng anak, at ang pag-ipisan ng Banal na Espiritu ay sumatin po lahat ngayon
at magpakailan-kailan pa man. Amen.